Sumainyo ang Panginoon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila makasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niya mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niya hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ito Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ipinahayag sa atin ng Ebanghelyo ngayon kung paano makaasa tayo sa tulong ni San Jose, ang ama ng ating Panginoon Jesus. At ito'y pagpapahayag na kung saan sa ating buhay napakaganda ng ating napalaking mga plano, lalo na kung ito'y lapat sa plano ng Diyos. At kadalasan hinahamon tayo, sinusubukan tayo, tinitignan kung gaano tayo katatag sa ating buhay at pananampalataya at katapatan natin sa Diyos. At kadalasan, ang hamon na yun ay kung paano tayo mananatiling tapat sa Kanya, lalo na kapag ang tinutupad natin ay ang kalooban niya. Hindi napakaganda ng pangayag mo sa ating tulungan kanina. At naalaala ko yung aking kaibigan, pangalan niya ay Hector. Itong si Hector, kilala siyang kilabot sa kanilang lugar. At nung ako'y napadpad doon sa lugar nila, lumapit siya sa akin. At sabi niya, Father, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Sabi niya, una, mahina kita sa kalukuhan ko. Pangalawa, mahina mo ako at mapagsimba mo ako. Kaya sabi ko sa kanya, Hector, pag-ano na ako? Sabi niya, bakit Father? Kasi sabi ko, bago pa lamang tayo magpustahan, nakatuntong ka na sa simbahan. At sabi niya, hindi Father, matagal pa tayo magsasama. Sabi niya, tingnan natin sa bandang mo kung sino ang nanalo sa atin. Alam niyo, after 1 week, napag-isipan ko magtayo
ng Adoration Chapel. At naalala ko, ito ay kilalang construction na. Nasa construction siya. Isa siyang engineer. At meron siyang sariling firm. Kaya tinawagan ko kagad siya at sabi ko, Kuya ito, gusto ko magtayo ng Adoration Chapel. Gusto ko ikaw ang gumawa. Umuo naman siya kaagad. At pagkatapos hindi ko nakita sa loob ng isang linggo. Pagdating ng linggo, dumating siya at nagsimba at sabi niya, Father, salamat po ng marami. Sabi ko, bakit? Kasi Father, wala akong alam tungkol sa Adoration Chapel. Kaya ginawa ko po isang linggo, inikot ko po lahat ng mga simbahan at pinunta ko yung mga Adoration Chapel nila. At alam niyo, Father, salamat po kasi natuto ako magdasal. Dahil hindi ka naman pwede pumasok na ng Adoration Chapel at magmusyoso kasi maraming nagdarasal at nakalunod sila. Kaya para ako makapasok, kailangan ko din lumubog at magdasal. Kaya salamat po. Sinimulan niya yung pagtayo ng Adoration Chapel, oversized na adobe galing sa Balagnas Vulcan. At pagkatapos ng isang linggo, nakatanggap siya ng subpoena, meron siyang warrant of arrest. Ipakukulong siya. Bakit? Sapagkat yung 5 project niya hindi siya binayaran. At yung mga pinagkakautangan niya, mga supplier, dinimanda siya. Kaya yung Finance Council nag-raise ng 50,000 para sa kanyang bail at para matapos na yung Adoration Chapel. Patuloy ang kanyang pagawa. Pagkatapos muli ng isang linggo, lumapit siya sa akin at sabi niya, Father, pag meron ka pang ipagagawang Adoration Chapel, tawagin mo ako. Sabi ko, bakit? Kasi natatandaan mo, 5 yung project ko na wala, napalitan ng 7. Alam nyo, pagkatapos ng 2 years and 5 months, ako'y nililipat na. At nung gabi, ako'y paalis, lumapit siya sa akin sa simbahan at sabi niya, Father, naalala mo yung pusahan natin? Sabi ko, oo na. Sabi niya, Father, kung ako yung nanalo, okay lang na umalis ka. Pero ikaw yung nanalo, tapos iiwan mo ako. Alam mo, bigla akong tumalig. Bakit? Kasi papatak mo yung buha ko sa kanila. Nalipat ako ng Cubao. Yun ay isang Novaliches. At alam niyo, kada linggo, first Mass ng Sunday, nandoon yung pamilya niya sa harapan. For 1 year. At dahil malayo yung Novaliches sa Cubao, at gusto niya yung first Mass, lumipat sila ng Pasig mas malayo. At di nagtagal, naging member siya ng charismatic community doon sa Metro. Nag-turn around ang kanyang buhay, nagbago siya. Dahil lang sa gawain ng Diyos. At ito'y pahayag sa atin kanina, hiniling ko batiin niyo yung mga katabi ninyo at sabihin pagdasal mo ako. Sapagkat hindi tayo nagpupunta dito na mag-isa, hindi tayo nagdarasal para sa sarili naman natin. Oo, tatanggapin natin yung tugon sa ating panalangin, pero ang biyaya tatanggapin natin ay para lang sa atin. Pero kapag pinagdarasal natin ang iba, ang tatanggapin natin ay dobleng biyaya. Kaya tignan mo muli yung iyong katabi at yung tingin na parang naniningil, sabihin mo, pagdasal mo ako. At kapag katapos nitong siyang nanubing, sigurado ko may ikakasal na. Pag hindi mo natin kaya bukas, huwag mo nang tuluyan. Hindi yan makasal. Hindi siya tapat. Hindi katulad ni San Jose. Naging tapat siya. Minunay-unay niya ang nangyayari sa kanyang buhay
kanyang kabutihan at ang kabutihan ni Maria. At siya nanaginip, nagpahayag ang Diyos sa kanya ng balang lalaki. At tinuluyan niyang pakasalan si Maria at ibinigay ang pangalang Jesus na sinabi sa kanyang anghel sa ating Panginoon. Mamayang gabi, mananaginip kayo at maririnig ninyo ang dugo ng Diyos sa inyong panalangin. Nawa, magabayan kayo sa inyong katapatan sa Kanya. Amen. Amen.